Alright, magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Huwebes, September 25, 2025. At eto mga kababayan, meron tayong breaking news. Ngayon lang ay inirekomenda na ng NBI ang pagsasampa ng kasong malversation laban kina Senator Chis Escudero, Makati City Mayor Nancy Binay, at Leyte Representative Martin Romualdez. So, kanina lang ibinulgar. Ngayon, ito na, pinakakasuhan na ng NBI. Parang forthwith. Ito talaga yung forthwith, mga kababayan, agad-agad. Dapat, alam niyo mga kababayan, dapat yung mga inimbestigasyon dati ng Senado, kapag napatunayan mo at meron talagang makikitang mga resibo o mga ebidensya, dapat ganito forthwith, mga kababayan, agad-agad, makasuhan, umasampahan ng kaso, yung mga involved sa mga anomalya. Diba? Kaya ngayon maganda ngayon ang ginagawa ni Senator Ping Lacson at sa pakikipag-ugnayan ng NBI, DOJ. So talaga nagtutulong-tulong sila para itong mga tiwaling mga opisyal sa ating gobyerno, yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ay mabilis na makasuhan. Ayan mga kababayan, malversation. Nako. Malversation lang ba? Wala bang plunder? Kasi di ba above 50 million kapag napatunayan plunder. Plunder patay kayo dyan. Di ba? Ganun yung nangyari. Nakakulong si Bong Revilla, saka ito si Jingo Estrada. Ngayon, ito naman. Senator Chis Escudero, Makati City Mayor Nancy Binay, at Leyte Representative Martin Romualdez inirekomenda na sampahan ang kasong malversation of public funds. At yan po ang totoong forthwith. At least alam na ni Chis Escudero kung anong ibig sabihin ng forthwith ngayon. Kasi dati hindi niya alam Ang alam niya sa forthwith, fourth month Diba? At least ngayon, nararamdaman na ni Chis Escudero yung ibig sabihin ng forthwith. Diba? Immediately. Agad-agad. Kaya yan na. Pero bakit ba't parang wala akong naririnig na sinampahan na ng kaso etong si Bong Revilla at etong si Saldico? Meron na ba? Alam ko si Saldico meron Pasensya na nakakalimutan ko. Ang dami na kasing issue. So mga kababayan, Senator Chis Escudero, ito yung mga pag-usapan muna natin yung mga senador. Chis Escudero, Nancy Binay, ito yung nasabing former senator. Diba? Nancy Binay. Tapos si Bong Revilla, yung isa pang former senator. So dalawa. Diba sabi sa inyo, 6 So, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, at etong si Chis Escudero, yung tatlong incumbent senators. At yung dalawang former senator, si Bong Revilla at si Nancy Binay. So kulang pa yung isang senator. Meron na dagdag. 2 congressman na. Si Martin Romualdez at etong si Saldico. Meron pa ba akong kulang? Isang senator. So doon sa sinabi ko na ako'y mamimigay ng premyo, wala pong nakakuha kay Nancy Binay. Wala po mga kababayan. Sayang. Ang laki pa naman ang ipamimigay ko sana. Kasi sabi nila si Grace po. Hindi pala si Grace po, Nancy Binay. So, teka. Pero check ko pa rin, baka merong nakakuha. Pero yung late na, syempre yung late hindi naman nanalo. Pero wala hindi nyo nahulaan si Nancy Binay. Tatahimik pala to, meron pala tong secret. At ito yung yung pinakahihintay ng mga DDS, ang masangkot, etong si Leyte Representative Martin Romualdez. Diba? Galing pa mismo talagang sa dito pa kay Marcoleta nang galing yung testigo. Sabi nga ng iba mukhang pakawala abangan natin kasi yan po ay mag-undergo pa
sa mga Q&A. Parang beauty contest lang yan. Q&A. At kapag tama ang mga sagot niya at napatunayan niya na totoo siya, paniniwalaan siya. Pero kung ito'y walang kredibilidad, hindi natin pwedeng paniwalaan yung nilabas na testigo ni Marcoleta. So basta basta pag nagsalita si Diskaya, basta yung mga galing kay Marcoleta, talagang itinutukoy etong si Martin Romualdez. Pero kapag dun sa mga DPWH employees, mga officials, yan sila Alcantara, si Hernandez, yan si Bernardo, hindi naman nabanggit etong si Martin Romualdez. So kanya-kanya 'di ba? Parang politika na rin etong nangyayari. Talagang itinuturo ng kampo ng mga didilis etong si Romualdez. Kasi mga kababayan eto may papakita ko sa inyo. Dito po sa post si Pebbles Talaquera. Sabi ko sa inyo isang tanong ko doon kay Orly Regala Gutesa, yung witness ni Marcoleta. 'Di ba? Ayon dito kay Pebbles Talaquera, ito ay isang dismissed Marine. Sabi ko sa iyo tingnan muna natin yung background nung testigo. Kasi 'di ba sabi ko, kung ikaw ay sundalo, bakit parang ang bata mo pa, wala ka na sa kasundaluhan? At siya ay isang miyembro ng Marine. Marine po 'yan. Ito, ayon kay Pebbles Talaquera, tama yung iniisip ko. Ito pala ay na-dismiss. Bakit ba na-dismiss ang mga sundalo? Siyempre, meron siguro mga ginawang kapalpakan. Isang dismissed Marine. Kaya sabi ko sa inyo, tingnan muna natin yung background, tingnan natin kung paniniwalaan natin, credible ba ito? Bakit siya magsasalita? Ano ang kanyang motibo? Ito pa. Alam niyo mga kababayan, kapag talaga nag-iikot-ikot tayo, nagbabasa tayo sa Facebook, marami tayong malalaman At kaya ako hindi ako napapagod talaga, kahit yung mata ko masakit na. Naghahanap ako ng mai-report sa inyo. At yung sinasabi ko, yung aking opinion, yung naiisip ko, gusto kong mapatunayan na tama. So kagaya niyan, 'di ba? Sabi ko sa inyo, bakit wala na sa pagkasundalo etong si yung testigo ni Marcoleta, Orly Regala Gutesa, ayan pala isang dismissed Marine. At ito pa. Ito daw po ay miyembro ng SA. Ano yung SA? Sara Army. DDS po, mga kababayan. Dapat sa sworn statement niya, sinabi niya yung age. Sabi ko sa inyo, hindi tinanong dapat kasi tinanong Hindi kasi tinanong Kung ako nandun, tinanong ko yun Bakit po kayo nawala sa army, sa Marines, sa pagiging sundalo? Kayo po ba ay retirado? Kayo po ba ay na-dismiss? Hindi po tinanong yan ni Marcoleta Kaya sabi dito, dapat nilagay yung age kung kailan siya pumasok sa Marines at bakit hindi na siya active. Kasi sa tingin ko sa mukha niya, hindi pa naman siya matanda kasi ang sabi, 56 daw ang automatic retirement age ng mga sundalo. Sa tingin ko, hindi pa naman siya 56. Sana itinanong yan nila Ping Lacson. Di ba sabi ko sa inyo, dapat tinanong Tapos isa pa, nung siya ay under dito kay Saldico, bakit saglit lang siya? December 2024 hanggang August 2025, basta ilang months lang, 8 months ata. So bakit ganon? Hindi tumatagal sa trabaho. Bakit hindi ka tumatagal sa trabaho? Meron ka bang issue? Baka may issue ka sa pagtatrabaho. Kasi ganun yun mga kababayan, kapag hindi ka tumatagal sa trabaho mo at ikaw ay na-dismiss pa sa pagiging Marines, ibig sabihin may issue ka. It's either ito naiisip ko lang kasi bakit ka madidismiss sa pagiging Marines? Ibig sabihin, baka may ginawa kang kalokohan o kapalpakan.
Tapos bakit saglit ka lang kay Saldico na sinasabi mo na ikaw ang tagabuhat? Tagabuhat na nga lang, di mo pa maayos yung trabaho, bigla kang tinanggal. Tagabuhat ka na nga lang, hindi ka pa tumatagal. So, ibig sabihin, baka merong attitude. Etong si Orly Regala Gutesa, kaya hindi nagtatagal. Oh, ngayon, kanino nang galing itong, ano na to? Itong, testigo na ito, di ba galing ito kay ano? Galing kay Mike Defensor. Ito, si Mike Defensor ang nagpresenta nito kay Marcoleta. Si Defensor ay tao ni GMA na unang nagbalak na sipain si Martin as House Speaker. Ay sabi naman ni Pebbles, etong si Defensor, ayan Defensor is a DDS. So dito pa lang sa background ng taong ito, questionable agad yung motibo. Unang-una, DDS si Defensor. Tapos, isa kang dismiss marin. Tapos, saglit ka lang kay Saldico. Tagabuhat ka na nga lang. Baka mareklamo to. Baka gusto na ito maging manager. So, ayan mga kababayan, yung sinasabi natin na questionable. Tingnan muna kasi natin kung paniniwalaan natin itong mga umaharap dyan po sa Blue Ribbon Committee. Kulang nakulangan ako. Kulang sa mga tanong. Diba? Kulang sa mga tanong. Dapat diniin nila dapat tiranong talaga ayan mga kababayan. Hindi ko na po ipapakita sa inyo yung yung sinabi ni ni Bernardo na sasangkot kay Chis Escudero, kay Nancy Binay, kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez pala doon yung sa testigo ni Marcoleta. Ang sinasabi nito si Lucas Bersamin na nag-deny na rin. O lahat sila nag-deny na ayan, abangan natin mga kababayan. Sila po ay nire-recommend ang kasuhan na dyan po sa DOJ. Ayan mga kababayan. So mali yung hula nyo Nako, wala ata akong mabibigyan ng premyo kasi si Nancy Binay po pala yung isang former senator na sangkot po dyan sa flood control anomaly. Akala natin tatahi-tahimik lang to. Inaaway lang nito si si Mr. 10K, si Alan Peter Cayetano. Pero ano pala ta? Meron palang ginagawa itong kababalaghan. Pero in fairness sa kanila mga kababayan, sabi nilang dalawa na wala silang involvement sa anomalya sa flood control projects. Ayan po. As alleged by former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ayan daw ay malicious allegations and innuendos. Ayan mga kababayan. So deny. Deny po yung mga senators na nasangkot. At kulang pa na isa kasi 6 daw yun So nauna nga si Villanueva, Jinggoy, Chis Escudero, tapos yung former senators Nancy Binay, Bong Revilla, isa pa. So may hinihintay pa tayong isa. Kung tama yung sinabi ni Atty. Fortune, kasi sabi naman ni Bryce Hernandez, hindi naman niya kinukumpirma na 6 nga ang mga senators. So, ilan po muna ang ating update. Yung pagkakaso po kay Chis Escudero at kay Nancy Binay at kay Martin Romualdez ay forthwith. Agad-agad, immediately. Mga kababayan. So, bagamat nag-deny sila, di siyempre, sa proper forum na lang sila magpaliwanag. Okay, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat, lalong-lalo na po ngayon. Bagyo po parating po ang bagyo. Kung wala naman po kayong gagawin sa labas, manatili na lang po kayo sa inyong mga tahanan. Alright, ingat po tayong lahat. God bless po.